Senado, dinidinig naman ang mga panukalang nagsusulong na ipagbawal na ang political dynasties. Para sa update, magbabalita live si Mobile Journal Merimon Reyes. Merimon, ano ang update sa hearing? Cheryl, 6 na panukalang batas yung mga bersyon ng anti-political dynasty bilang nakahain kasi dito sa Senado. At ito yung mga bersyon ni na Senator Robin Padilla, Senator Ping Lacson, Kiko Pangilinan, Erwin Tulfo, Risa Hontiveros at JV Ejercito. At so far nagiging malaman yung diskusyon, lalong-lalo na doon sa 4 na issue na posibleng magbigay linaw kung sakaling may isasapasa ng panukalang batas. Ito yung degree, yung kung hanggang saang level ng relasyon, yung political dynasty, mga politiko, yung scope, hanggang saang sakop nung gagawing panukala, yung timing. Ito yung sinasabi na dapat ba yung sabay-sabay na mga na political dynasty, mga miyembro ng isang political family na pare-parehong nag-hold office o kaya naman simultaneous, kumbaga nagpapasapasahan ng posisyon o nag-iiba-iba ng posisyon sa iba't ibang panahon, at yung manner naman ng enforcement ng panukala. So far sa diskusyon, lalo sa pagsisimula ni na Associate Justice Adolfo Ascuna at Attorney Christian Munzo, nakikita nila na mukhang posible na second o kaya naman third level ng civil degree of consanguinity ang maaari. At ang scope naman ng national hanggang barangay level. Kasama na rin daw dito ang barangay level, lalo pa yung kapangyarihan daw na meron yung local government unit na yun ng mga barangay, iba rin daw yun at hindi daw sila dapat mawala sa usapan. Pagdating sa timing, dapat daw sabay-sabay at simultaneous na mga political dynasty. At yung enforcement naman, ito inaabangan natin, yung pagbabahagi naman ng COMELEC. Nandyan kasi si COMELEC Chairman George Erwin Garcia na magbabahagi kung kakayanin nga ba nila kung sakaling magkaroon na ng panukalang batas, yung pagbantay at pagdo-double check din ng mga relasyon ng mga nangangandidato o kaya naman nanunungkulan kung magiging sakop sila ng anti-political dynasty bill. Cheryl. Merimon, naglabas ng partial report ang Blue Ribbon Committee kagabi at pagkatapos binawi rin. Ano yung paliwanag? Cheryl, umikot ito kasi kagabi, lalo sa amin sa mga miyembro ng media. At pero nung humingi tayo ng paglilinaw, ang sabi dito ni SP Soto, hindi pa raw ito yung official. Lalo pa nung nakita rin ito yung umikot na kopya, may laman kasi ito na recommended charges ng malversation, direct bribery mula sa ilang mga naging miyembro ng Kamara. Merong isang former senator, merong 3 incumbent senators, pati yung mga kontratistang may kinalaman sa flood control scam. Sabi ni SP Soto, hindi pa raw ito official report, wag daw mamimislead. At meron din kasing letter na tinanggap itong si SP Soto na ng withdrawal ng signature ni na Senator Sherwin Gatchalian, ni Senator Mig Zubiri at JV Ejercito. Nakalagay doon sa letter, kailangan pa raw nila ng oras para aralin yung nilalaman ng pinaka-report. At ang sabi naman dito ni Senator Mix, masyado pa raw maaga para pumirma sa isang committee report dahil fina-finalize pa ito. Ang nasabi naman mismo ni Blue Ribbon Chair Senator Ping Lacson, winidraw yung draft report dahil marami pa raw panel members ang gustong magkaroon ng diskusyon at magiging alinsunod ito sa committee procedure. At so far, ngayong araw daw pag-uusapan yung official na report at posibleng ngayon o kaya naman bukas lalabas yung partial official version ng report. Ang nasabi pa nga ni SP Soto, parang nalik itong kopya na umikot kagabi. Cheryl. So ibig sabihin ba yung mga pangalan na nakalagay doon sa partial report ay pwede ba mang mabawasan o di kaya'y madagdagan? Cheryl, yung nakalagay kasi doon sa letter ni na Senator Sherwin, Senator JV, Senator Migs na nagwi-withdraw sila ng pirma doon sa supposed na umikot na committee o partial report ng Blue Ribbon. Nakalagay kasi doon na naiintindihan daw nila na may additions or amendments pa raw sa draft committee report ng Blue Ribbon na unang naibahagi sa kanila. So hindi malayo sa posibilidad na kung anong bersyon yung umikot kagabi, maaaring may iba pang magiging kaayusan ng laman nito sa lalabas na kopya ngayon o kaya naman sa mga susunod na araw. Sherry. Bukod sa Blue Ribbon Report, mainit na usapin din yung umano'y balasahan sa liderato dyan sa Senado. Nananatili bang malakas ang suporta kay Senate President Tito Soto? Cheryl, sabi dito ni Senate President Tito Soto, wala pa raw sa kanya nakakarating na usapin, wala rin daw pa sa kanya nakikipag-usap tungkol doon sa naturang kudeta. At ang alam niya pa raw, so far, solid naman daw sila sa majority, pero still, he serves at the pleasure of his colleagues. Wala rin pa raw siyang naririnig na dissatisfaction, at pero alam niya na yung posibilidad na may mga hindi natutuwa dahil sa kanyang pagiging stricto daw, lalo sa budget insertions, o kaya naman pwede rin daw itong may kinalaman sa committee chairmanships na nangyari, na nagkaroon ng pagbabago sa chairmanship ng ilang komite. At pero ang sinasabi naman dito ni Senator Ping,
wala rin daw nag-reach out pa sa kanya tungkol dito. Ang nasabi naman ni Senator Erwin Tulfo, wala rin daw siyang naririnig dito. Nakasalubong niya rin daw si Senator Bongo, natanong niya kung may naririnig, wala rin daw narinig ang senador tungkol dito. So parang wala pang kudeta. Pero ang sabi rin dito ni si Minority Leader Senator Alan Peter Cayetano, hindi raw sekreto na gusto ng minority na maging majority. Pero kuro-kuro pa rin daw ito hanggat maging totoo. Physically, wala pa yung 13 votes na kinakailangan para magkaroon ng pagbabago sa liderato, pero tuloy-tuloy naman daw yung pag-uusap sa minority kung ano nga ba yung direksyon ng Senado, kung may gusto bang baguhin na liderato. At yan yung mga antabayanan natin sa mga susunod na linggo. Kay Senator Robin Padilla naman, panandali ang nakausap din ng media, ang sabi niya, siya, okay naman daw siya, pero kung sakaling usapin daw ng impeachment laban kay VP Sara Duterte ang pag-uusapan, kung may pagkakaloob, ang nais niya, ang liderato, manggagaling sa minorya. Sheryl. Maraming salamat, Mobile Journal, Merimon Reyes.